Habang ang mundo po ay nagdaranas ngayon ng matinding krisis, maraming bansa po ang namimilipit sa kakapusan po ng petrolyo. Kakaiba naman po ang nangyayari sa Pilipinas dahil nga po mga kaistorya sa halip na paurong ang bansa natin, aba ay tuloy-tuloy po tayo sa pag-unlad. Nananatili po mga kaistorya ang Pilipinas na nahahanay, nangunguna sa mga ekonomiya sa Southeast Asia region na mabilis umunlad ang ekonomiya. Mula pa noon pong 2025 hanggang ngayon mga kaistorya, iisa po ang laman ng mga balita. At may kaugnayan po diyan, alam niyo po ba na bulto-bulto na naman na halaga ng pera sa pamamagitan ng investment ang papasok po sa Pilipinas, sa ilalim po 'yan ng administrasyon ni PBBM. Isa lamang ang ibig sabihin po niyan, maganda ang pamamalakad ng administrasyon ng presidente sa kabila po mga kaistorya ng mga batikos, paninira at kung anong-anong ingay sa politika na ibinabato po sa minamahal po nating Pangulo. Yan ang pag-uusapan natin mga kaistorya. Marahil merong mga hindi sasang-ayon sa inyong lingkod pero kilala nyo naman ang karakter ng inyong lingkod. Tayo po ay hindi nagsasalita nang wala po tayong lehitimong binabasihan. Sa madaling sabi po mga kaistorya, hindi nag-iimbento ang inyong lingkod. Paki-share naman po at paki-like mga kaistorya para malaman ng ating mga kababayan ang magandang balita po na ito. Ipapakita ko na po sa inyo ang atin pong mga references. Magsisimula po ako sa balita mga kaistorya noon pong 2025. Ano ho? Ito po 'yan. Yan po mga kaistorya ay balita po ng mainstream. Ano ho? Ang sabi po, Philippines is still ASEAN's fastest growing economy. Yan po ay June 27, 2025. Babasahin ko ng pahapyaw. Ano ho? Mga kaistorya. Ang sabi ho dito, the Philippines is expected to remain the fastest growing economy in the Association of Southeast Asian Nations region this year, bolstered by low inflation and room for monetary easing. Nung pong nag-umpisa si PBBM na manungkulan sa Malacanang, mga kaistorya, by the month of July and the year of 2022, mga kaistorya, ang inflation po sa atin ay nasa 7%. Pero napababa po yun mga kaistorya ng presidente natin, napaabot yan na mahigit sa kalahati ang ibinaba. Ibig sabihin magaling, na bagaman hindi po mga kaistorya, kumbaga degree sa ekonomiya ang, pinag-aralan ng ating presidente, ay maituturing na isang magaling na ekonomista ang presidente natin. Siguro sa haba na rin ng paninilbihan po niya mga kaistorya sa gobyerno ay kabisado na niya ang, pasikot-sikot at maganda ho yung, kanyang mga naging resulta ng mga pagbiyahe niya sa ibang bansa na nakumbinsi niya yung mga global investors, mga big time po talaga na mag-invest dito sa Pilipinas. Sa kabila po mga kaistorya ng outdated po na probisyon ng 1987 Constitution, ano ho, yung mahigpit po kasi mga kaistorya ang restriction diyan sa economic provision po natin. Pero sa kabila nun ano ho, pati na yung hadlang ng mga pamumulitika sa kanya ay nagawa po niyang hindi lang maibangon ano ho, kundi naiangat pa niya at naihanay pa sa mabibilis na umunlad na ekonomiya ang, bansa po natin mga kaistorya. Alam niyo kasi nung maupo ang presidente natin, bagsak talaga ekonomiya natin, eh. Dahil nga po mga kaistorya sa hataw naman po ng COVID-19 pandemic. Ngayon, ito po ang latest na balita ngayon pong 2026. Ano ho, ipakita ko sa inyo. Yan po ay si Business World mga kaistorya. Ang sabi po diyan, Philippines is still likely to be ASEAN's second fastest growing economy despite oil shocks. Sa kabila umano ng krisis, ano ho, mga kaistorya sa langis. Isipin niyo dito sa Pilipinas ay trumipli ang presyo ng diesel. Pero ito na, alam niyo ba mga kaistorya, expected na naman next week na bababa na naman ang presyo po ng petrolyo dito sa bansa natin. So mga aabot na sa mga 80 o 70 to 80 pesos mga kaistorya. Unti-unti na po tayong bumabalik sa normal dahil sa galing po mga kaistorya, ako naniniwala sa galing po ng taktika ng administrasyon ni PBBM. Ito po April 6, 2026 po ang balita na ito. Ang sabi rito, the Middle East conflict threatens the Philippines growth prospect but a rebound. Ah, makakabawi eh. In private spending and robust exports could still position the country as the second fastest growing economy in the region, the ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office or AMRO said.
Isipin ninyo ha, yun pong pagpapaputok ni PBBM, pagpasabog ni PBBM ng issue po ng, korapsyon diyan sa flood control scandal. Kumbaga maituturing na isang hadlang po yan ano ho, sa umuunlad na ekonomiya ng bansa natin ano ho, mga kaistorya. Ako naniniwala ako na hindi yan pasasabugin ni PBBM yan tungkol diyan kung si PBBM talaga ang mastermind mga kaistorya. Ikaw ba naman ipapahamak mo ang sarili mo, 'di ho ba mga kaistorya? Eto pa, dagdagan pa po nito pong krisis sa langis. Ang lalaking hadlang po niyan mga kaistorya, dagdagan pa ng hindi magandang sistema ng politika sa Pilipinas na naghihilahan pababa. Dagdagan pa ng kalamidad at hindi lang isa, mga kalamidad. Pero tingnan ninyo mga kaistorya, tuloy-tuloy po ano ho, stable ang lagay ng ekonomiya ng Pilipinas. Isa lang ang ibig sabihin niyan, siguro malaki rin naman ang naitutulong nung mga technocrats ano ho, mga kaistorya, nung mga appointee ni PBBM, mga economic managers ni PBBM, magagaling naman talaga ano ho. AMRO Chief Economist Dong He said they see the Philippines gross domestic product expanding ha, lumalawak by 5.3% this year, unchanged from their forecast in January, and by 5.8% in 2027. Stable ano, ako naniniwala hanggang sa matapos ang termino ni PBB ang mga kaistorya no, ay mananatili pong stable ang lagay ng ekonomiya natin. Okay, hindi ko ito pahahabain ha. May ipapakita pa ako sa inyo. Ito naman mga investments na papasok sa Pilipinas, ang lalaking halaga nito. Mga kaistorya, oo. Ang lalaking halaga nito. Ito ipakita ko sa inyo ha. Uh, Dagdag pa nga pala. Philippines to remain a bright spot in Southeast Asia in 2025-2026. Teka lang, munti ko na itong makaligtaan. Ano, good news pa kasi ito, hindi ko ito pwedeng palampasin. Nananatili tayo sa bright spot. Kumbaga nasa spotlight tayo sa mga bansa sa Southeast Asia, mga kaistorya, hanggang ngayong taon, no, 2025-2026 kasi ang sinasabi dito strong domestic demand, sustained investment in social services and vital public infrastructure, and modest inflation will underpin Philippine economic growth this year, noong 2025, and then hanggang ngayon, mga kaistorya, base po sa title, ayan pa nga, 2026, mga kaistorya, di ba? Ibig sabihin talaga, stable ang kalagayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Okay, sige, dito na tayo. Tingnan ninyo kung gaano kalaking halaga ito. Philippines on track with 300 billion investment target. PISA. Ilang milyong Pilipino kaya ang makikinabang diyan sa investment na yan? Ano ho? Kasi ibig sabihin yan, employment. Investment, natural mga kaistorya, nagtatayo ng mga negosyo, ng mga factories, ano ho, na sa linya ng industriya, production, etc. So on and so forth. Ang resulta nun, patrabaho mga kaistorya. The Philippine Economic Zone Authority is sticking with its investment approvals target for now, but will review it by the third quarter amid ongoing global uncertainties. We're still on track with our ambitious target, PEZA Director General Tereso Panga told reporters on the sidelines of the Mahe Central launch in Cebu. May binabanggit yan dito sa ibaba, mga kaistorya. Ang sabi dito, for this year, PEZA has set a goal to approve 300 billion pesos worth of investment. Naniwala na kayo, mga kaistorya. Investment. Tuloy-tuloy ang yung sinasabi noon na wala na raw pumapasok na investor sa Pilipinas. Kung di ako nagkakamali, nabasa ko pa nga post ni Harry Roque noon eh. Kabaliktaran naman ang katotohanang nangyayari sa Pilipinas. Tuloy-tuloy na pumapasok ang mga investor sa Pilipinas. Ano po, mga kaistorya, ito pa. Ha? DPWH awards San Miguel Corporation to build 7.78 billion pesos Boracay Skyway infrastructure, mga kaistorya. Yan yung PPP ng administrasyon ni PBBM, Public-Private Partnership, kung saan yan po mga kaistorya ay programa ng gobyerno na nakikipag-partner ang gobyerno natin mga kaistorya sa mga private entities para po mga kaistorya isagawa ang mga infrastructure projects ng gobyerno. Ang kapartner, ang gumagastos mga private sector, mga kaistorya. Walang inilalabas na pera ang gobyerno kaya hindi pwedeng sabihin na kinurakot.
kinupitan yung project. Kasi nga ang gumastos private sector, hindi ang gobyerno. Malinis ano ho, mga kaistorya. At take note, ang sabi po mga kaistorya, para daw tuloy-tuloy at mabilis na umunlad ang ekonomiya ng Pilipinas, ang kailangan ay infrastructure. 'Pag sinabing infrastructure, malaking bahagi po niyan, infrastructure ng gobyerno ay mga tulay at mga kalsada. Ito po tulay ito. Hindi lang po ito mga kaistorya investment sa pag-unlad ng ekonomiya ng Pilipinas, kung hindi sa turismo din po. Wow! Ganda naman ng balita na 'yan, ano ho, mga kaistorya. Sige nga, basahin po natin. Boracay is world renowned for its powdery white sand and crystal clear waters. But like many top tourist destinations in the country, getting there doesn't come cheap. Totoo yun. Mahal po ang gastos sa pamasahe papunta po mga kaistorya ng Boracay. Local travelers, especially those coming from Metro Manila, often need to take a flight or endure multiple ferry transfers. Yan yung ano dyan eh. Mode of transportation, followed by a boat ride to the island. These travel costs, on top of typically high accommodation rates, can quickly add up, making a Boracay trip a significant expense for many. Hindi ka nga pwedeng pumunta sa Boracay na kusing lang, kumbaga, ang pera mo, mga kaistorya. But in just a few years, traveling to Boracay could become a little bit easier after the DPWH awarded the Boracay Bridge project to San Miguel Corporation. SMC is one of the country's toll road operators, and the Boracay Bridge is unlikely to be an exception. Hindi lang yan. Dagdagan pa natin dun sa mga bumabatikos, investment na naman. Suzuki PH is investing 900 million peso to expand its Laguna plant. Kailan lang na balita itong Mitsubishi, mga kaistorya, na ay kumbaga lulusong na rin sa paggawa po, mga kaistorya, ng electric vehicle dito sa Pilipinas. Nagbo-boom ang electric vehicle dito sa Pilipinas pa. Ako naniniwala ako na darating ang oras dito sa Pilipinas. Bumilang kayo ng mga 5 to 10 years. Bababa po ang presyo, mga kaistorya, ng combustion engine. Yan pong conventional na mga sasakyan, bababa ang presyo niyan kasi makokompetensya po ng electric vehicle. Ano ho? Sabi dito, following its earlier pre-delivery inspection facility expansion, Suzuki Philippines has now broken ground on the next batch of new facilities. Oh, sinisimula na pala, mga kaistorya. Ano, bukod pa itong Pax Silica na mag i-invest din dito sa Pilipinas, ano, para sa pag-secure ng supply chain, ano ho, mga kaistorya, na nasa 4,000 acre. Napakalawak nun. Katumbas po yan ng TEZA, ng SEZA at saka ng EPZA. Mga makikita mo diyan, mga factories, gaano kalawak 'yun, napakalaki, basta bilyon-bilyon din ang halaga nun, mga kaistorya, sa Luzon, ano ho. Ito pa, dagdagan pa natin, ang ganda ng mga ginagawa ng administrasyon ni PBBM. PH Semiconductor sectors get additional investments na naman. O Abril, mga kaistorya, ano ho, mainit pa ang balitang ito. The Philippine semiconductor sector got a capacity boost through the expansion of manufacturing firm Onsemi, which has several sites in Luzon and the Visayas. Ewan ko kung tama yung pronunciation ko dyan, Onsemi o Onsimay, di ko po alam. Finance Secretary Frederick Go, in a statement Monday, said he had a meeting with Onsemi President and Chief Executive Officer Hassan El Khoury in the US last week. The semiconductor manufacturing firm, formerly called On Semiconductor, has been operating in the country for the past 3 decades and employs more than 6,000. Dami, 6,000 employees, oh. Mga kaistorya, oh. Alam niyo ba kung bakit po ang Taiwan ay gusto pong sakupin ng China? Ano ho, mga kaistorya, doon sa history naman talaga ay sakop yan ng China. Totoo yun, Formosa ang dating pangalan po niyan. Lagyan natin ng brief history, ano ho. Ang Taiwan po kasi dati sakop talaga yan ng China. Sa panahon po ni Mao Zedong, kung tawagin Mao Zedong, no, Mao Zedong po yan.
si Mao Zedong ay literal pong nakilala yan ni former First Lady Imelda Marcos, the former and late President Ferdinand Marcos Jr. at saka po ni PBBM. Ano, nagkaroon na noon ng civil war sa China, nag-agawan ng kapangyarihan. Ang kalaban ng puwersa ni Mao Zedong ay sina Chiang Kai-shek. Ano ha? Natalo ni Mao Zedong ang puwersa ni na Chiang Kai-shek. So, tumakas ang puwersa ni Chiang Kai-shek. Pumunta po sila ng Taiwan. Nagtatag sila doon ng sarili nilang gobyerno. Later on, naging Taiwan na po. Kaya ang China at saka po, ang mga Chinese at saka ang mga Taiwanese ay iisang dugo lamang po yan at iisang lingwahe. Magkakamag-anak po yan mga kaistorya, no? Yan yung ano niyan. So balik tayo sa topic. Alam niyo ba na kaya pinag-aawayan, pinag-aagawan ng Amerika at saka ng China ang Taiwan. Ayaw ng Amerika na masakop ng China ang Taiwan. Ayaw naman ng China na ma-dominate ng Amerika ang Taiwan kasi nga po world leading semiconductor manufacturer po ang Taiwan. Totoo po yan. At ang semiconductor mga ka-istorya, hindi lang po yan sa mga appliances, sa mga gadgets na gagamit, maging sa mga high-tech po mga ka-istorya na military weapons. Totoo po yan mga ka-istorya. So nabanggit ko lang kasi nga po mga ka-istorya, nagbo-boom na rin po ang semiconductor industry dito po sa Pilipinas. First ever in the Philippines, panahon lang po ni PBBM yan nangyari. Okay, ito pa. Philippines eyed as key ASEAN Sustainable Aviation Fuel Exporter. Wow, exporter na. Sarap sa pakinggan. Amid decarbonization push. Sige nga, basahin natin ito. Bago ito sa pandinig ko eh. The Philippines could emerge as an important exporter of sustainable aviation fuel or SAF produced from agricultural and forestry waste galing sa basura. Even as it remains exposed to the ongoing Middle East fuel crisis, according to the Association of Southeast Asian Nations 2050 SAF Outlook report, yung aviation fuel pala na yun ay napoproduce mula sa basura. The findings will be presented at the 8th Philippine Airport Modernization and Expansion Summit to held on April 22 to 23. Nangyari na po ito kasi ang petsa ngayon is 26 kung hindi ako nagkakamali. Wait, 26 or 25? Wait lang ha, check ko po mga ka-istorya. It's 25. In Manila. So nangyari na ito, naganap na ito mga ka-istorya. Wow, investment. Isipin niyo gaano karami? No, export increasing 1.3 million barrels per day by 2050. Ang Pilipinas daw po ay kayang mag-produce ng sa ngayon na 1.1 million barrels per day by 2030. Ilang taon na lang yan 4 na taon na lang. Trabaho din yan siyempre kasi hindi mo naman mapoproduce yan without yung planta. At ang planta naman di tatakbo kung walang mga tao. Di po ba mga kaistorya? O ito pa, Philippines, one of hardest hit by oil price shocks but can bounce back, sabi ng Bangko Sentral. Mga ka-istorya, totoo yun, isa naman talaga tayo sa naapekto, talagang sobrang naapektuhan ng oil crisis na yan. The Philippines is one of the countries hardest hit by the oil price shock caused by the war in Iran, but the country can weather this shock at the head of the Bangko Sentral. Well, salamat naman sa Bangko Sentral. I would say we're indeed one of the hardest hit by this oil price shock, said BSB Governor Eli Remolona. Some of our neighbors have their own oil. They export oil whereas we import. Alam nyo, sana nga, yung malalaking natural oil deposit po ng Pilipinas ay mapakinabangan na natin. Nagsisimula na sa administrasyon ni PBBM at may nabalitaan nga ako, gagawin ko ng dedicated content. Ibubukod ko yun. Napakaganda nun, abangan nyo. So we're hard hit, but this is a region that's one of the fastest growing regions in the world. So this is a region that can weather this kind of shock. Wow, kamalibhasa mga kaistorya, nangunguna ang ekonomiya natin. Isa sa mga nangunguna ay magaan na napagtatagumpayan po natin. Tuloy pa natin dito. Magandang balita ito. Talentadong Pinoy! Ako nalulungkot lang kasi hindi po ito mga kaistorya na-recognize dito sa bansa natin. Actually, pwedeng-pwede sana. Ang bansa nga natin, marami ditong mga import electric vehicle. Ang problema, yung gawang Pinoy ay hindi po mga kaistorya. Ewan ko sa gobyerno kung bakit ganun. Siguro may maraming mga humahadlang sa paligid. Alam nyo na siguro. May idea na kayo siguro kung sakali kung sinong hahadlang. Mga kaistorya,
California offers incentives to Philippine automaker to set up electric jeepney factory. Doon po sa California gagawin. Pinoy ang gagawa. Francisco Motors, best known for its iconic jeepneys, is now at the center of a serious effort by the state of California to attract a major zero-emission vehicle manufacturing investment. Well, nakakalungkot lang pero masaya pa rin ano ho, kasi nare-recognize po ano ho ang, talento at galing ng mga Pinoy. Is the shift unfolding in a global electric vehicle landscape caused by the Iran-prompted oil crisis why Francisco Motors plans to manufacture outside the Philippines? Or is it just unsavory local conditions back home that make the case palatable? What elements are in play that may not yet fully alam nyo, nano na yun eh, nabalitaan ko na dati yan mga kaistorya. Walang nangyari. Kung baga parang hindi pinansin ng gobyerno. Sayang! Sayang na sayang mga kaistorya. Hindi nakakapagtaka na nabalita po na tumaas ang performance rating ni PBBM, mga kaistorya. Ha? Marcos performance rating up, VP Sara Duterte down in first quarter 2026 Okta research. Maganda naman. Teka lang, lumalagatok ng upuan ko. Maganda naman ang performance. Base dito sa mga binasa nating references, ibig sabihin, maganda ang ginagawang pagtatrabaho ng gobyerno natin ngayon. Kaya ang Pilipinas tuloy-tuloy sa pag-unlad ang ekonomiya. Stable. May crisis. Ano ho, mga kaistorya. Naghirap buong mundo, naramdaman ng buong mundo. Pero ang Pilipinas, sa halip po na bumulusok, stable lang tayo sa pagtakbo. Abay, napakagaling. Kaya hindi nakakapagtaka na tumaas ang performance rating po ni PBBM. Ang sabi dito mga kaistorya, asa na ba yun? Read more. Ang sabi dito, about 55% of adult Filipinos expressed satisfaction with the performance of President Bongbong Marcos Jr. during the first quarter of 2026. Diba? Samantalang po, si VP Sara, while fewer were satisfied with that of Vice President Sara Duterte, results from a non-commissioned survey by Okta Research showed Monday. Ito po ay April 2026, mga kaistorya. So yan po ang magagandang mga balita na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Paki-share naman po at paki-like para malaman ng ating mga kababayan. Ano, takpan natin yung mga fake news na umaatake sa administrasyon ni PBBM. Hindi maganda yan. Huwag niyong pabagsakin ang Pilipinas. Aba, Juan Historiador, si BBM lang ang pinababagsak natin. Ganon din yun. Damay-damay tayo dyan. Magpakatalino po tayong lahat. Ano po, mga kaistorya. Maraming salamat sa inyong mga sulit kaistorya sa buong mundo. Mabuhay po kayo. Shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa sulido, sa walang kupas ano ho, na suporta ninyo sa inyong lingkod. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Umiyak yung baby kong mabuti na lang tapos na ako. Sa mga nagtatanong po, mga kaistorya, no, magaling na po yung baby namin. Yung na-confine po mga kaistorya sa ospital. Yan nga narinig niya umiiyak. Kakagising lang kasi mga kaistorya. Magaling na siya at salamat sa Panginoon at salamat po sa mga prayers po ninyo. Nagka-pneumonia siya mga kaistorya. Ilang araw din po na na-confine sa ospital pero so far okay na po siya. I-discharge na, naiuwi na po namin dito sa bahay kagabi. Salamat po. Maraming salamat higit sa lahat sa atin pong Panginoon. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas.